Cassie, sasama ka ba ngayon sa amin? Tinatamad niyang inabot ni Cassie ang juice mula sa lamesa at sumipsip roon. Pinanood nga ni Faye ang mga galaw niya habang hinihintay ang kanyang sagot. Saan naman? Tanong nga ni Cassie. Napairap ito nang tanungin nga niya ang kaibigan. Hay nako Cassie, kanina ko pa sinasabi sa'yo kung saan kami pupunta ngayong gabi, diba? Pupunta kaming dalawa sa club, mamayang 8:00 ng gabi. Nagkibit balikat nga si Cassie sa sinabi ng kaibigan. Wala naman siyang trabaho bukas kaya wala namang masama kung bibigyan niya ng oras ang sarili minsan para magsaya. Sige na nga, sunduin niyo ako sa bahay Binato nga nito nang unan ang babae at mabilis namang sinalo ni Cassie ito. Pasundo ka ng pasundo, mabuti sana kung nagbibigay ka ng panggas. Sabi nga nito at napatawa na nga lamang si Cassie. Pero pagdadahilan naman ni Cassie, alam mo naman kung gaano ka-stricto yung papa ko sa akin, diba? Tsaka, naghihigpit nga siya sa akin simula nang mawala yung kapatid ko. Pagkukwento nga ni Cassie, napailing na nga lamang ang dalawa. Pagpatak nga ng 7:00 ng gabi, sinundo na nga si Cassie ng mga kaibigan niya na sila Faye sa tinutuloyan niya. Doon nga siya tumutuloy sa isang kondo na pagmamay-ari ng kanyang ama. Hindi niya na kasi nakakayanan ang pagiging mahigpit ng ama niya. Nang makarating nga sila sa club, sumalubong nga sa kanila ang malakas na tugtog at mga taong nagsasayawan at tila ba nabudburan nga ng asin. Agad silang naghanap ng table at nang makahanap nga sila, ay umorder na nga sila ng maiinom. Hoy, kamusta naman yung panlalalaki mo, Cassie? Agad namang tanong ng kanyang kaibigan. Ano, nakahanap ka na ba ng isang jojowain na mayaman? Para nang sa gayon makalaya ka na sa papa mo? Sabi nga ng kaibigan niya. Ganon kasi ang kinukwento ni Cassie. Balak nga niyang maghanap na lang ng jojowain na dapat mayaman at magpakasal na nga lamang dito para nga makawala na siya sa pagiging controlling ng ama niya. Naging sobrang higpit na kasi ng papa niya simula nang mawala ang kapatid niya. Heto tuloy siya, nagre-rebelde at balak na nga lamang kumawala sa puder ng ama. Sagot na nga lamang niya sa kaibigan. Hay nako, wala pa nga Puro naman kasi mga sakit sa bulsa yung nakikilala ko. Napailing na nga lamang ito dahil sa nasabi niya. Napatawa na nga lamang ang kaibigan niya at sabi nga nitong si Faye, girl, paano ka naman kasi makakakita ng mayaman na pwedeng maging life savior mo? Napaka-strong independent woman mo. Halos lahat ata ng lalaki sa'yo nai-intimidate. At syempre, lapitin ka rin ng mga walang datong kasi ikaw mismo, marami nun. Napangisi na nga lamang si Cassie at sabi naman ito, hindi naman Nang biglang may suhestyon ngang sinabi ang kanyang kaibigan. At sabi nga nito, sa pagbibirong paraan, paano kaya kung ikaw naman yung magpanggap na hindi ka mayaman? Huwag mong sabihin na mapera ka. Para sa ganun, hindi ka lapitin ng mga walang datong na lalaki. Sabi nga ng matabil na bibig ng kanyang kaibigan. Pero napailing lang naman ang babae at sabi naman ito, that's not a good idea. Ayoko namang magluko. Gusto ko, may pakita ko yung totoong ko. Sabi nga ni Cassie. Ano, yung totoong ikaw na spoiled brat at nagre-rebelde. Napatawa na nga lamang ang magkakaibigan. Sa sobrang inis nga ni Cassie, iniwan nga niya roon ang kanyang mga kaibigan at nagpunta na nga lamang sa entablado. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakiramdaman nga ang magandang musika. Itinaas sa ere ang kanyang kamay habang iginagalaw ang kanyang balakang. Sumasabay sa bawat tugtog ng kanta na siyang nagpapabaliw sa mga taong nandoon. Halos mag-isa nga lang siyang sumasayaw rito at walang pakialam ang mga tao na nasa paligid niya. Bahagya siyang umatras dahil mayroong babae ang nagpunta sa kinaroroonan niya ngunit hindi niya inaakalang mayroon palang tao sa kanyang likuran. Natapakan niya tuloy ang paa niya.
kung kaya't agad nga siyang humarap dito. Hindi niya inaasahang masyadong malaki ang katawan ng lalaking kaharap niya kumpara sa kanya. Dahil sa biglaan nga nitong pagharap rito, ay nabunggo nga ang katawan ni Cassie sa katawan ng lalaki. Dahilan para mawalan nga siya ng balanse. Napapikit na nga lamang si Cassie ng mariin. Dahil alam niyang sa oras na yun ay babagsak siya. Hinintay niya ang kanyang pagbagsak sa sahig ngunit walang nangyaring ganoon. Dahan-dahan na nga lamang niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang mukha ng isang napakagwapong lalaki. Matagal nga siyang napatitig sa kanya dahil para bang hinihila nga ang kanyang mga mata ng kulay itim nitong mga mata, ang matangos nitong ilong at mapupula nitong labi. Maging ang kanyang mga pilik mata ay para bang sinasamba ang kanyang makapal na kilay. "Miss, ayos ka lang ba?" Bumalik lang si Cassie sa ulirat nang magsalita nga ang lalaki. Napakurap siya at agad na lumayo sa kanya. Inayos ni Cassie ang sarili at maayos na hinarap ang lalaki. Kunot noon itong pinapasadahan ng kanyang kabuuan. Ayos lang ako." Sagot naman ni Cassie sa lalaking nakabungguan nga niya at nakasapo nga sa kanya. At pilit nang umiti rito. Napatango ito at tumingin sa kanyang likod. "May kasama ka ba?" tanong ng lalaki. Napatingin nga siya sa kabuuan nito dahil pakiramdam niya ay mayaman siya. Nakasuot siya ng mga mamahaling kagamitan na tanging mayayaman lang ang may kayang bumili. Wala akong kasama." Mabilis nga nasagot ni Cassie rito at ngumiti. "Baka gusto mo akong samahan. Mag-isa rin ako eh." Agad na umarko ang labi nga ni Cassie sa sinabi nito. Sure. Bakit hindi?" Saad nga nito at mahinhin ngang tumawa. Naglakad dito papunta sa kanyang table at umupo roon. Mayroong mangilan-ngilang alak din doon na mamahalin. "Maupo ka. Inumin mo na kung ano ang gusto mong inumin. Ako magbabayad." Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang labi dahil sa sinabi nga ng lalaki. Ito ang matagal na nga niyang hinihintay. Ang makabingwit ng isang guwapong lalaki na mataba ang bulsa. Kahit na may kaya rin naman ang kanilang pamilya. At habang hinihintay nga ang lalaki sa pagkuha ng drinks nila, tila may naisip nga si Cassie ang suhestyon kanina ng kanyang kaibigang si Faye. Na paano kaya kung wag niyang sabihin na mayaman din siya? Baka kasi ma-intimidate na naman yung lalaki gaya nga ng ginagawa ng ibang lalaking napapalapit sa kanya dati. Paano kung magpanggap nga siya na isang simpleng babae lamang? Hanggang sa mas makilala nga niya ang lalaking to. There's no harm in trying naman. Kaya susubukan nga niya iyon. Hindi naman siya masyadong magsisinungaling. Hindi lang niya sasabihin na mayaman din siya. Baka this time ay hindi na nga maudlot ang love story ni Cassie. Namataan nga rin niya ang kanyang mga kaibigan mula sa kalapit lamang na table at ngumiti nga lamang sila. Alam naman nila kung ano ang ibig sabihin ng babae. Nag-usap nga sila ng kanyang mga kaibigan na kapag nga merong lalaking lumapit sa kanya, magpapanggap nga siya na wala siyang kasama para nga makapagsalo sila. Nag-usap nga sila ng kakakilala nga lang niya na lalaki na napag-alaman nga niyang Jigo ang pangalan. Hindi niya ito kilala sa totoo lang ngunit pumayag nga siyang sumama sa tinutuluyan niya dahil na nga rin nakainom na nga siya at gusto nga talaga siyang makasama. At ngayon nga, nasa kondo na nga siya ng lalaking nagngangalang Jigo. Nagtaka naman ang babae. "Mag-isa ka lang ba rito?" Tanong nga niya habang hawak ang isang baso ng tubig. Pag-e-explain naman ni Jigo. "Oo, nasa ibang bansa ang mga magulang ko. May business convention kasi doon. At saka, wala rin naman talaga akong kasama dito dahil naging independent na nga rin ako at humiwalay na sa poder ng magulang ko.
Litanya nga nito. Napatingin nga si Cassie sa kabuuan ng tinutuloyan niya. At sa isip-isip nga ni Cassie, aba, mayaman nga siya, pwede. Sabi nga ng mapaglaro niyang isip. Do you have a boyfriend? Nabigla nga siya sa diretsahang tanong ng lalaki, nakakakilala pa lang niya. Halos lumuwa nga ang kanyang mata dahil sa tanong nito sa kanya. Wala. Mataas kasi ang standards ko sa isang lalaki eh. Napatango naman ito at inabot nga ang kape mula sa lamesa. Ikaw? Wala ka bang girlfriend? Balik na tanong naman ito. Tumikim lang lalaki at napatitig nga sa babae. At sa kasabi rin naman ito, wala. Hindi ko naman kailangan ng kasintahan. Tsaka, mahirap pumanap ng totoong tao sa panahon ngayon. Halos lahat ng nakikilala ko ay parang pera lang ang habol. Kaya heto, gusto ko na nga lamang mag-focus sa trabaho ko. I mean, sa business ko. Meron kasi akong sariling restaurant at nagbabalak din kasi akong mag-expand someday. Pakiramdam nga ni Cassie ay tinamaan nga siya sa sinabi nito. Kumunot ng husto ang kanyang noo dahil sa inis na nararamdaman niya. Pero technically, hindi naman niya talaga peperahan ng lalaki dahil may pera rin naman siya. Ang gusto nga lamang niya ay kumawala nga sa kanyang ama na sobrang higpit sa kanya. Na dahilan kung bakit siya nagre-rebelde ngayon. Iniisip mo ba ang ganun ng mga kababaihan dahil rin siguro sa mga napagdaanan mo sa past? Huwag mo namang idamay ang lahat ng babae. Huwag mong idamay sa pagkakamali ng isa. Napatingin nga si Jigo sa kanya at kumunot ang noo. Sabay pagbibirong sabi nga nito, bakit parang affected ka? Huwag mong sabihin na pera lang din ang habol mo sa isang lalaki. Sa isip-isip nga ni Cassie, sus, kapal naman ang mukha nito para sabihin sa akin yun. Mapera din ako no? Para tuloy umakyat ang kumukulo nga niyang dugo sa kanyang mukha dahil pakaramdam niya ay nadya-judge nga siya. Talaga bang sinasabi mo sa akin yan ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Cassie. Ano naman? Kung pera lang din ang habol ko sa mga lalaki. Masungit na sabi na nga nito. At nagsimula na nga itong maglakad paalis ng kondo ni Jigo. Sandali lang, Cassie. Hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. Sambit nito mula sa kanyang likuran. Hindi niya pinansin at patuloy lang sa paglalakad. At dahil higit na mas mahaba ang mga binti nito, ay naabutan pa rin niya ito at hinatak ang kanyang kamay. Ano ba? Bitawan mo ako? Sigaw nga niya at pilit na nagpumiglas. Cassie, pakinggan mo muna ako. Hindi yun ang ibig kong sabihin. At sabi na nga ni Cassie dahil hindi na nga siya makapagpigil pa. Nagkaroon tuloy siya ng kasalanan. Ang pagsisinungaling nga sa totoong estado ng kanyang buhay. Hindi nga nito sinabi na may kaya rin sila. At sabi nga nito na mahirap nga lang sila. Suhestyon nga ng kaibigan niya kanina. Sabi nga ni Cassie, wala akong pakialam. Basta bitiwan mo ako dahil uuwi na ako. May papasukan pa akong trabaho kaya pwede ba? Hinabrot nga niya pabalik ang kanyang kamay at tumalikod sa kanya. At sabi pa nga nitong dagdag, tsaka isa pa, hindi porket mahihirap kami. Pag-iisipan niyo na kami ng masama ng ganyan. Sabi nga kunuha ni Cassie. Pero pinilit nga siya ni Jigo na ihahatid na nga niya ito. Pero sa isip-isip ni Cassie, patay. Paano kapag nalaman niya ang totoong estado ko? Bakit ba naman kasi nagsinungaling ka, Cassie? Napakamot ulo na nga lamang ito at nagpaalam nga saglit sa lalaki na magsi-CR na nga lang muna. Pero ang totoo ay tatawagan nga niya ang kanyang kaibigan na si Faye dahil doon nga raw muna siya makikituloy sa dati nga niyang pinapaupahan na apartment. Nagpanggap kasi itong mahirap lang. Sabi tuloy ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. What? Nagpanggap ka na mahirap lang? Ano ka ba naman, Cassie? Bakit naman sineryoso mo yung suggestion ko kanina? Napakamot ulo nga si Cassie at pagkatapos ay sinapo ang noo at sabi nga nito, hindi ko kasi napigilan eh. Medyo may tama na kasi ako kanina at saka naisip ko yung sinabi mo.
Tsaka totoo naman eh. Naging lapitin ako ng lalaki dahil rin sa pera ko. Kaya yun, naisipan kong patusin na lang yung suggestion mo kanina na magpanggap na mahirap. Paano? Nakakilala kasi ako ng mayaman. Pagkukwento nga nito at sabi nga ng kaibigan sa kabilang linya, o siya, madaling araw na. Sige, ando naman yung caretaker sasabihin ko na lang sa kanya na ikaw ang titira doon, pansamantala. Pero isang gabi lang dahil baka lagot ako sa tatay mo kapag nalaman niya na pinatira kita sa hindi masyadong magandang tirahan. Oo na, sagot naman ni Cassie at lumabas na nga ng banyo pagkatapos nun. At gaya nga ng napagkasunduan nila ni Jigo, nagpahatid na nga siya. Pero imbes na sa mamahaling kondominium niya ito ihahatid, nagpahatid nga si Cassie sa hindi masyadong kagandahang apartment na pinapaupahan ng pamilya ng kanyang kaibigan na sina Faye. Dito ka nakatira? Tanong nga ni Jigo habang lumilingalinga sa paligid ng hinintuan nila. Sagot naman ni Cassie ng mataray, Oo. Bakit? Mamalitin mo na naman ba ako? Huwag kang mag-alala dahil hindi na tayo magkikita muli. Sabi nga nito. Sagot naman ni Jigo, Paano ko naman nakakasigurado? Sabay nilapit nga nito ang kanyang mukha sa babae. Napapikit na nga lamang si Cassie at napanguso. Buong akala niya, hahalikan siya ng lalaki. Pero nagkamali pala siya dahil tinanggal nga lamang ni Jigo ang kanyang seatbelt. Napahiya tuloy si Cassie at namula na nga lamang dahil sa nangyari. Hindi niya akalain na magpapadala nga siya sa paglapit ng lalaki sa kanya. Parang may kakaiba nga itong dating para kay Cassie. Hindi naman siya dating ganito. Gaya nga ng sabi niya mataas ang kanyang standards. Hindi naman dahil sa pera niya dahil mayaman din naman siya. Kung di lang talaga siya pinaghihigpitan ng papa niya. Pati na rin sa pera. Masasabi ngang may kaya naman talaga siya. Narinig nga niyang napatawa ng bahagya ang lalaki. Nakita tuloy nito ang napakagandang ngiti niya. Sabay sabi nga ng lalaki, We'll see each other again? Pero si isip-isip ni Cassie, We'll see each other again, mukha mo. Hindi na ako makikipagkita sa'yo. Sabi nga niya sa lalaki. Dahil balak nga ni Cassie na ito na nga ang huling gabi ng pagkikita nila ng lalaki. Hindi na nga siya muli makikipagkita pa dito dahil natatakot nga siya sa pagsisinungaling na ginawa niya. Sa sinabi nga niya na mahirap lang siya. Dali-dali nga siyang umalis ng sasakyan at tubakbo nga papasok ng apartment na hiniram nga muna niya sa kanyang kaibigan na si Faye. Pagkapasok nga ng babae, napangiti nga ng bahagya ang lalaking nagngangalang Jigo. At sabi nga nito, kakaiba siya. Hindi ba niya alam na ang daming babaeng nagkakandara pa sa akin? Pero siya, hindi man lang siya nahulog sa kamandag ko. She's one of a kind. Banggit nga nito. Nang biglang, may nakita nga siya sa ilalim ng inupuan ng babae kanina. Isang pares ng heels na suot nito kanina. Nagtanggal kasi siya kanina ng heels dahil masakit na nga raw ang paa ni Cassie. Pero isa lang pala ang nailagay nito sa kanyang bag at naiwan nga ang isang pares. Natuwa naman ang lalaki dahil mayroon nga siyang ibang dahilan para puntahan ulit ito. Kinaumagahan ay hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras para ibalik nga ang sapatos ng babae. Napagpasyahan nga nito kagabi na hindi nga muna niya isa sa uli ito para nga makita niyang muli ang babae. Pero nabigo nga siya dahil pagkatok nga niya sa bahay na pinasukan nito, ang bumungad nga sa kanya ay ang caretaker ng apartment. At sabi nga nito, Cassie, walang ganun dito eh. Ako ang caretaker dito pero wala namang border na Cassie dito. Sigurado ka bang Cassie ang pangalan? Tumango naman ang lalaki dahil yun daw ang sinabing pangalan ng babae. Pasensya na iho Walang ganyan dito eh. Paninindigan naman ang caretaker. Pero sa totoo lang, nabilin na nga siya ni Cassie at ng kaibigan nga niyang si Faye
na wag na ngang sabihin pa sa lalaki. Kung nasaan nga siya at ang sabihin na nga lamang nito ay walang nakatirang Cassie doon. Napailing na nga lamang si Jigo at tila may lungkot nga siyang naramdaman. Paano nagawa yun ng babae sa kanya? Hindi nga lang yon ang huling beses na nagpunta si Jigo sa bahay na yun. Pabalik-balik pa nga siya. Dala nga ang naiwang sapatos ni Cassie sa kanyang sasakyan nung gabing yun. Pero wala talaga. Samantala, akala nga ni Cassie ay matatahimik nga ang kanyang buhay. Pero sa totoo lang, simula nga nang makilala niyang lalaking yun, parang hindi na nga ito nawala sa isipan niya. May mga pagkakataon pa ngang napapanaginipan niyang lalaki sa hindi niya malamang kadahilanan. Pero nagpatuloy nga lang ito sa buhay. Nag-umpisa na nga rin kasing mag-training itong si Cassie para nga sa paghahanda niya para makapasok nga sa business ng kanyang ama. Ilang weeks na lang kasi ay magtatrabaho na nga siya doon, pero kailangan nga nilang puspusang training para nga maging maayos ang kanyang pagtatrabaho. Lalo na nga at napaka-stricto ng kanyang ama. Lalo na pagdating nga sa kanilang kumpanya. Para nga hindi na nga maisip ang lalaki, ay subsub na nga lamang sa pagtitraining at pag-aaral itong si Cassie. Hanggang sa halos isang buwan na nga, lumipas nga ng mabilis ang mga araw at naging busy nga sa kani-kanilang mga buhay, sina Cassie at Jigo. Si Jigo sa kanyang restaurant at si Cassie naman sa paghahanta bilang pagpasok sa business ng kanyang ama. At dumating na nga ang araw na medyo kinakatakutan at pinakahihintay nga ni Cassie. Magtatrabaho na nga siya sa kumpanya ng kanyang daddy bilang assistant manager ng finance department. Oo nga't anak nga siya ng may-ari ng kumpanya, pero hindi nga siya inispoil nito dahil gusto nga niyang paghirapan ng anak ang pagtatrabahuan. Gusto nga nito ang masungkit nito ang pinakamataas sa posisyon sa pamamagitan ng totoong promotion at hindi lang dahil sa ama nga niya ang CEO. Pero dahil may pagka-rebellious nga itong si Cassie, hindi nga niya halos makasundo ang ibang mga empleyado. Paano pa naman kasi? Ay napaka-spoiled brat nga niya at napakasungit nga. Pero ang totoo niyan, sa likod nga ng matapang at malakas na personality ni Cassie, ay may tinatago nga itong lungkot. Isang linggo nga, matapos nga siyang pumasok sa kumpanya ng kanyang ama. Pinatawag nga siya ng kanyang ama sa isang restaurant dahil may kailangan daw itong sabihin sa kanya. Nagtataka naman si Cassie kung tungkol saan naman kaya iyon. Hindi kasi nag-aaya madalas ang kanyang ama sa isang restaurant kaya paniguladong importante nga yun. Sinabi pa nga ng kanyang ama na mag-ayos nga siya ng kanyang sarili. Nagpunta nga siya sa isang restaurant na binanggit ng kanyang ama at 5-star hotel nga yun. Pagdating niya doon ay nagtataka siya kung bakit may mga ibang kasama ito. May kasama pa nga itong 4 na lalaki. Yung 2 ay hindi naman katandaan pero yung 2 naman ay nasa kaedaran na nga ng kanyang ama. Pero paglapit nga niya roon, laking gulat nga ni Cassie dahil nagtama ang kanilang mga mata ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Nasinubukan nga sana niyang takasan pero ngayon ay tila pinagtagpo naman sila ng tadhana. Napasigaw na nga lamang ang 2 ng, "Ikaw?" Nagtaka nga ang ama ni Cassie. At sabi nga nito, "Kilala mo siya, Cassie?" Dad, not really. Nakilala ko lang siya minsan." Nakatungo nga na sagot ni Cassie. Samantalang si Jigo naman ay mababakas nga ang pagtataka sa mukha. Nang magkakilala kasi sila ni Cassie ay sabi nga nito na mahirap lamang sila. Pero ngayon, biglang siya palang ipapakilala ng kanyang dad na kinakapatid niya na inaanak mismo ng kanyang ama dahil business partner nga nito ang ama ng babae. Ibig sabihin, nagsinungaling si Cassie sa kanya. Sa isip-isip naman ni Jigo, sa anong dahilan? Pero biglang naputol nga ang iniisip ni Jigo nang may magsalita. Si Dustin, ang isa rin sa kanyang kinakapatid
na ipapakilala nga rin kay Cassie. Wow! Pare, kilala mo pala siya? Sabay tumayo nga ito. Ini-stretch nga ang kanyang kamay. Nilahad sa babae at nagpakilala. Hi! I'm Dustin by the way. Kinuha naman ni Cassie ang kamay ng lalaki. Cassie, masungit na sabi nga lang nito. Ngayon nga ay nagkukwentuhan na nga ang mag-aama. Nakikitawa na nga lamang si Cassie. Kahit sa totoo lang ay naiilang nga siya dahil kaharap mismo niya si Jigo na parang kanina papasulyap-sulyap sa kanya. As I was saying, kayong tatlo, dapat maging magkakaibigan kayo. Matalik kong kaibigan ang mga ama nila. Sabi nga ng ama ni Cassie. Ngumiti lang naman si Cassie, pero sa isip-isip nito, kailangan ko ba talagang maging kaibigan tong dalawang bugok na to? Mukhang hindi mapagkakatiwalaan eh. Pero napangiti na nga lamang ito at sabing, Of course, Dad. Akong bahala sa dalawang to. Sabay na patingin nga kay Jigo at kay Dustin. Kung ikukumpara nga sila Jigo at Dustin, si Jigo parang may pagkaseryosong lalaki. Samantalang si Dustin naman ay happy-go-lucky at napatunayan nga ito nang biglang, Good! Buti naman may bago akong mga kaibigan. Well, pare Jigo, Miss Cassie, paano kung magkaroon tayo ng outing together? Yung tayong tatlo lang. Nang sa ganun naman, magkabanting-banding tayo. Diba, Dad? Sabi nga ng piliyong si Dustin. Napatawa nga lang naman ang bahagya si Cassie, kunwari at sabi nga nito, Of course. Diba, Dad? Meron tayong resort sa Batangas, pwede kami doon. Pagsasakay na nga lamang nito sa suhestyon ni Dustin. Pero sa totoo lang, naiinis siya sa mga nangyayari. Hindi niya akalaing ang lalaking tinakasan niya dati na nakilala niya sa bar ay makikilala niya muli at malalaman nga nito ang kanyang sekreto na mayaman din pala siya. Kung bakit ba naman kasi pinakinggan niya ang suggestion dati ni Faye. Mabuti na nga lamang at natapos ang dinner na yun na mukhang masaya naman na nagkabanding kani-kanilang pamilya. Ito namang si Dustin ay pilit na ngang pinaplano ang kanilang outing. Naiinis naman si Cassie dahil doon pero wala naman siyang magawa. Nang makauwi na nga sila sa kani-kanilang mga bahay, sumama nga muna si Dustin sa bahay ni Jigo para makapagkwentuhan nga dito. Pare, paano nga pala kayo nagkakilala nung si Cassie? In fairness maganda siya. Mukhang hinahangaan ko nga siya eh. Bigla namang napalingon si Jigo kay Dustin ang dahil sa sinabi nito. Patay na dahil mukhang karibal pa ata niya ang kanyang matalik na kaibigan. Yung babaeng yun? Huwag kang magpapaniwala ron. Nakilala ko siya sa bar dati pero nagsinungaling siya sa akin. Panimulang kwento nga ni Jigo. Napakunot noon naman si Dustin at tanong nga nito. Nagsinungaling? Parang nagsinungaling pare. Mukha naman wala sa personality niya yun eh. Mukhang sophisticated at mayaman pa. At saka, sigurado akong approve na approve si Dad sa kanya. Sabi nga nito kay Jigo. At dagdag pa nga na sabi ni Dustin, mapormahan kaya siya? Pero biglang sagot naman ni Jigo, Wag! Ano? Bakit wag? Nagtatakang tanong naman ni Dustin. At diretsahang tanong nga nito kay Jigo, Huwag mong sabihin, may gusto ka sa kanya. Pero umiling lang naman si Jigo at pinagpatuloy na nga lamang kunwari ang ginagawa nga niya sa kanyang laptop. Napailing na nga lamang ang kaibigan nitong si Dustin. Hay sa wakas at makalipas nga rin ng isang oras ng panggugulo at pangungulit ng kanyang kaibigan na si Dustin, ay naiwan na nga rin mag-isa si Jigo sa kanyang kwarto. Ngayon nga ay nakaupo nga siya sa sofa at hawak-hawak ang isang pares ng heels na matagal na nga sana niyang gustong isauli kay Cassie pero tila nadismaya nga ito sa pagsisinungaling ng babae. Sa isip-isip nga niya, bakit kailangan niyang magsinungaling ng ganon? Kung alam lang ni Cassie kung ilang beses nga itong nagpabalik-balik sa apartment na sinabi nitong tinitirhan niya, ay iisipin nga nitong nagustuhan nga ni Jigo kaagad si Cassie. Pero ngayon, tila wala nang ang punto pa.
Dahil mukha naman daw mali ang pagkakakilala niya sa Cassie na nakilala niya dati sa bar. Napailing na nga lamang siya at dahil nga dito ay frustrated pa nga niyang naitapon ng heels sa isang box. Dustin pare, kailangan pa talaga natin ng outing na to? Hindi ba masyado na tayong matatanda para sa ganito? Seryosong sabi nga ni Jigo kay Dustin. Pero napailing naman si Dustin at sabi nga nito, pare, sa paggagala walang bata-bata, walang matanda. Lalo na kapag kasama natin ang napakagandang dilag ngayon. Sabay nguso nga at tinuro nga si Cassie na talaga namang parang kumikinang nga ang ganda. Nakasuot kasi ito ng isang maikling skirt at sleeveless at kitang-kita tuloy ang kinis at puti ng kanyang balat. Napaiwas naman ang tingin si Jigo nang makita nga si Cassie dahil kakaibang ganda nga talaga ang nakikita nga niya ngayon sa babae. Pero sabi lang naman ito kay Dustin, ano ka ba? Huwag mong isama yan sa collection mo ng mga kababaihan. Mananagot ka kay dad mo kapag ginawa mo yon. Magkakaibigan sila nila dad, kaya paniguradong seryosohan ang gusto nila. Pero sabi naman ni Dustin, seryosohan ba? Di seryosohin ko siya. Mukha namang okay siya mukhang masungit nga lang pero pwede na. Sabay na pangisi nga itong si Dustin. Samantalang si Jigo naman ay parang may kirot na naramdaman sa kanyang puso. Kilala niya kasi si Dustin. Kapag may nagustuhan nga ito, ay sisiguraduhin niyang makukuha niya. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Jigo nang makita nga niyang papalapit si Cassie sa kanya. Hoy, kayong dalawa. Asa na ba yung sinasabi niyong driver natin? Bakit ang tagal? Sayang oras Mataray na sabi nga ni Cassie. Pero tila nagsusumamong sagot naman ng pilyong si Dustin. Cassie naman, umagang-umaga ang init ng ulo mo. Parating na raw siya. Tsaka gusto mo ba tabi tayo? Anong tabi ka dyan? Kung ako sa'yo, tumabi ka nga dyan sa dinaraanan ko. Para kang pakalat-kalat dyan na ewan Mataray na sabi nga ni Cassie. Tila hindi naman tumitigil si Dustin sa pangungulit dito. Marahil ay natya-challenge nga siya sa kasungitan at katarayan nga ng babae. Samantalang si Jigo naman ay hindi pa rin pinapansin si Cassie. Sa isip-isip tuloy ni Cassie, siguro na-disappoint siya nang malaman nga niya na nagsinungaling ako sa kanya. Sa totoo lang, kahit nga itong si Dustin ang nagpapapansin sa kanya, tila si Jigo naman ang hindi mawala sa kanyang isipan. Gusto kasi nitong malaman kung anong nararamdaman ng binata magmula nang malaman nga nito na nagsinungaling siya at nagpanggap na mahirap sa harapan niya. Andyan na pala yung sundo natin Biglang sabi nga ni Dustin. Nauna na ngang umakyat itong si Cassie sa van. At nang susunod na nga sana itong si Dustin? Ewan ba niya? Dahil bigla siyang inunahan ni Jigo. Kaya ngayon nga ay magkatabi sina Cassie at Jigo. Napailing na nga lamang itong si Dustin at wala na nga lamang choice at siya na lang ang umupo sa side ng driver's seat. Dahil nga magkatabi sina Cassie at Jigo ay hindi nga nila maiwasang magdikit ang kanilang mga balat. At hindi alam ni Jigo kung bakit tila may kuryente nga siyang nararamdaman sa tuwing nadidikit nga ang kanyang balat sa balat ng babae. Awkward nga na magkatabi silang dalawa. Pero tila may gusto ngang tanungin si Jigo kay Cassie. Hanggang sa nang makatulog na nga sa wakas ang makulit na si Dustin. Biglang tanong nga ni Jigo kay Cassie, bakit ka nagsinungaling sa akin? Seryosong tanong nga nito. Pero mataray na sagot lang naman ni Cassie, bakit? Ngayon ka lang ba nakaranas na may nagsinungaling sa'yo? At saka anong ini-expect mo? Sa bar tayo nagkakilala at saka nakainom tayo nun. Ini-expect mo ba na lahat ng sasabihin ko sa'yo totoo? Ano yun? Formal date? Sabay ng patawa nga ito ng sarcastic. Tila nainis naman si Jigo sa sinabi ng babae. Kung alam lang niya kung gaano nito sineryoso ang interaction nilang yon. Tapos ngayon pagtatawanan lang niya ang pagsisinungaling nito? Kaya naman hindi na nga nito napigilan ng sarili at sabi na nga nito sa medyo mariin na boses, oh please Cassie, stop acting
Na parang wala akong nagawang masama. Na parang wala akong nagawang kasalanan at kasinungalingan. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko matapos ang gabing yun. Kumunot noon naman si Cassie at tanong nga nito, "What do you mean? Anong napagdaanan? Hindi mo ba alam? Napabalik-balik ako sa apartment mo magmula ng gabing yun." Revelasyon nga ni Jigo na ipinagtaka naman ni Cassie. Kaya tanong nga nito, bakit kasi nagpabalik-balik doon? Sino ba kasing may sabing bumalik ka doon? Tsaka hindi naman talaga ako doon nakatira. Ano bang kailangan mo talaga sa akin? Diretsahang tanong na nga ni Cassie. Sagot naman ni Jigo, "May ninakaw ka sa akin." Napakunot-noo tuloy si Cassie. "Excuse me? Anong sabi mo? Ako may ninakaw?" "Oo," sagot nga ni Jigo. Ngayon nga ay nakatitig nga ang dalawa sa isa't isa ng mata sa mata. At sabi nga ni Jigo bigla, "Ninakaw mo ang puso ko." Tila napabuga naman ng tubig itong si Cassie dahil ng mga panahong yun, umiinom nga siya ng tubig. "Nahihibang ka na ba? Ako? Ninakaw ko ang puso mo?" "Joke lang yun," sabi nga ni Jigo at nag-iwas na nga ng tingin. Pagkatapos nga ng conversation na yun ay hindi na nga muling nagkausap pa ang dalawa. Pero sa totoo lang, nang sabihin nga ayon ni Jigo kay Cassie, ay parang may naramdaman nga ang babae. Lumakas bigla ang tibok ng kanyang puso. Sa wakas, makalipas nga ang isang oras nakarating na nga rin sila sa bahay bakasyunan nila Cassie. Nasa isang beach resort nga sila sa Batangas. "Ay, salamat. Grabe ang haba ng biyahe no, pare?" Pangungulit nga ni Dustin kay Jigo. Pero tila napansin nga niya na wala sa mood ang lalaki. At tanong nga nito habang nakaakbay sa kinakapatid, "Uy pare, anong problema mo? Parang kanina pa hindi maipinta yung mukha mo ah." Seryosong sagot naman ni Jigo, "Pagod lang ako." Nang tignan din naman ni Dustin si Cassie at nakita nga rin nitong hindi maganda ang timpla ng kanyang muka. Kinulit-kulit nga niya ito. Hanggang sa napatawa naman ang babae. May kakaiba talagang charm itong si Dustin. Wala namang magawa si Jigo at tinitignan na nga lamang ang dalawa na ngayon ay parang nag-e-enjoy na nga nakausap ang isa't isa. Nakikita pa nga niya si Cassie na tumatawa habang nagkukwento itong si Dustin. Sa isip-isip na nga lamang nito, iba talaga tong si Dustin. Matinig talaga sa mga kababaihan. Sabay na pailing na nga lamang. Pero sa totoo lang, ay parang may kakaiba nga siyang naramdaman. Para bang may kumirot sa kanyang dibdib. Nag-enjoy naman ang tatlo sa kanilang bakasyon. At dahil nga doon, ay tila nabuo ang pagkakaibigan nga nilang tatlo. Kaya nga lang, ay parang may namumuungaling love triangle sa pagitan nilang tatlo. Pero ang tanong, sino nga ba talaga ang nakabingwit ng puso ni Cassie? Habang nagdi-dinner nga sila sa isang restaurant malapit doon, masayang nagkukwentuhan at nagkukulitan nga ang tatlo. Nang biglang, may narinig nga silang nabasag na wine glass. Nabitawan pala ni Cassie ang hawak nitong wine glass na may laman na champagne. Napaaray na nga lamang ito habang nakayuko nang sinubukan nga niyang pulutin. Nabubog pala ang kanyang palad. Walang sabi-sabing, biglang tumayo nga si Jigo at nilapitan ito. Lumuhod nga ito at tinignan nga ang kamay ni Cassie kung saan napaaray ito. "Ano ba kasing ginagawa mo? Bakit ang burara mo?" Pagalit nga nitong sabi sa babae habang hawak-hawak nga ang kamay ni Cassie. Pero ramdam na ramdam nga ni Cassie ang concern nito sa kanya kahit pinapagalitan siya nito. Tila nakaramdam nga siya ng bulta-bultahing kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. At nang makita pa nga ni Jigo na parang may dugo nga sa palad nito, ay sinipsip nga niya ang dugo gamit ang kanyang mga labi na sobrang ang ikinabilis ng tibok ni Cassie. "Akin ito. Ano ka ba? Huwag mo na akong pakailaman." Masungit na sabi nga nito sa lalaki at binawi na nga ang kanyang mga palad. Narinig naman nilang bigla na nga lamang may pumalakpak at si Dustin pala iyon. Sabay sabing, "Grabe, para akong nanunood ng teleserye." Napatayo tuloy bigla si Jigo. Nang mahimasmasan nga
Sa pag-aalala sa babae, inayos nga niya ang tayo at sabi nga nito, "Napakaburara kasi ng babaeng yan eh. Tulungan mo na nga lang yung Dustin." Sabi nga nito at tila nag-walk out na nga lamang. Mabuti na lang at natapos na nga sila sa kanilang kinakain. Samantalang si Cassie naman ay naiwan doon na nagtataka sa ikinilos ni Jigo. Si Dustin na nga ang tumulong dito, nagamutin ang kanyang kamay. Kinagabihan nga ng araw na yon, hindi nga makatulog si Cassie, kaya napagdesisyonan nga nitong maglakad-lakad na nga lamang malapit sa Pampang. Mabuti na nga lamang at marami ngang establishment doon kaya may ilaw. Naupo nga muna siya para nga magmuni-muni doon nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki. Si Jigo pala. "Anong ginagawa mo dito? Gabi na, hindi ka ba makatulog?" Pang-uusisa nga nito. Tumangulang naman si Cassie at sabi nga nito, "Hay, ewan ko ba? Lately, gulong-gulo ako sa buhay ko. Grabe kasi. Alam mo yung feeling na parang yung buhay mo hindi sa'yo?" Nagtaka naman si Jigo sa biglang tinuran nga ni Cassie. Napaupo tuloy ito sa tabi niya. "What do you mean?" Tanong nga nito. At pagkukwento nga ni Cassie, "Alam mo, hindi naman ako magmamalinis eh. Kilala ako bilang spoiled brat. Mayaman kasi ang pamilya namin. And about that, pasensya ka na kung nagsinungaling ako ah. Gusto ko lang talagang itago yun eh. Minsan kasi parang natutuwa ako na makatakas sa mundo kong yun. Mayaman nga, pero parang hindi naman masaya. Madalas kasi, kapag nalalaman ng tao na mayaman at kapangyarihan ng pamilya namin, hindi ko alam kung pinapakisamahan ba nila ako dahil doon o dahil sa kung sino ako. That's why naging ganito ako. Naging rebelde. Naging spoiled brat sa mata ng ibang tao." Dire-diretsong pag-o-open up nga nito na parang hindi man lang nagdalawang isip. Napabuntong hininga rin naman si Jigo because he feels the same way. Hindi niya alam kung nilalapitan din pa siya ng tao dahil sa pera niya o dahil sa kanya. Kaya nga nahihirapan daw itong makahanap ng love life. Sigurado ka? Yung kagaya mo? Nahihirapan makahanap ng love life? Hwe! Dagdag naman ni Jigo. Pero alam mo bang, may isang babae na nakakot ng attention ko? Napakunot noo nga si Cassie at bumilis ang kabog ng dibdib. "Sino naman yun?" Kunwari ay tanong niya. "Ikaw?" Tiritsahang pag-amin naman ni Jigo. "Huwag kang ang ganyan. Grabe ka, nakailang banat ka na ngayong araw." Sabay na patawa nga ang dalawa. Inusisa pa nga ni Jigo ang tungkol sa buhay nga ni Cassie at nakwento nga nito na pagod nga siya sa pagiging controlling ng kanyang ama. Oo nga, at nawala sa poder nila ang kanyang kapatid kaya naging strikto ito. Pero sana man lang daw ay pinapahalagahan din siya ng kanyang ama. Hindi yung pinapahalagahan in a way na kinokontrol, kundi pinapahalagahan din ang kanyang mga desisyon sa buhay. Napailing na nga lamang si Jigo at sabi nga nito, "I don't know, pero parang ganyan ang reklamo ng halos lahat ng mga taong kabilang sa mayaman na pera. They have strict parents. Pero alam mo, iba yung case mo. Siguro minsan, intindihin mo na lang din si Tito. Hindi rin kasi madaling mawala ng anak. At sigurado ko na kaya siya nagkakaganyan sa'yo dahil ayaw niyang mawala ka dahil concerned siya sa'yo." Sa pagkukwentuhan nga nila, ay tila gumaan naman ang dibdib ni Cassie. At dahil nga rin doon, nakita nga ni Jigo ang side ni Cassie na hindi nakikita ng ibang tao sa kanya. Madalas kasi, ang tingin ng tao sa kanya spoiled brat, rebelde, matapang, palaban at palaaway. Pero hindi alam ni Jigo kung bakit tila may kakaiba siyang nararamdaman para kay Cassie. Tila may nakita nga ito na hindi nakita ng iba. Nagkwentuhan pa nga ng halos 2 oras ang dalawa at bumalik na nga rin sa kani-kanilang mga kwarto nang mainantok.
Kinaumagahan ay tila nagbago nga ang ihip ng hangin. Nagtataka nga rin si Dustin. Hoy, kayong dalawa. Kanina pa ata kayo nagtatawanan dyan ah. Parang nag-iba ata ang ihip ng hangin. Hindi ata kayo nag-aaway ah. Napatawa na nga lamang ang dalawa. Nakisama na nga rin si Dustin sa pagkakape at pagkukwentuhan nila. Mas naging close nga silang tatlo doon, lalong-lalo na si Jigo at Cassie. Pero ang ikinababahala ng dalawa, kung magiging ganoon pa rin ba sila pagdating nga nila ng Manila. Panigurado kasi na hindi na naman nila kontrolado ang sarili-sarili nilang mga kilos. At totoo nga, ganoon nga ang nangyari. Dahil isang araw nga, makalipas nilang makarating mula sa Batangas, nagpatawag nga na naman ng dinner ang ama ni Cassie, kasama na naman ang ama nila Jigo at Dustin. At ngayon nga ay nag-uusap-usap na nga sila. As I was saying, nagkaroon kami ng kasunduan ng mga kumpare ko, sabi nga ng ama ni Cassie. At ang napili nga naming ipapakasal kay Cassie ay si Dustin. Walang ano-anong sabi nga ng kanyang ama, ni wala man lamang pakialam sa gusto ni Cassie. Kaya naman ang reaksyon ng babae, What? Ano dad? Hindi niyo man lang ako tinanong tungkol dyan? Bakit bigla-bigla na lang kayo nagdedesisyon nang hindi tinatanong yung mga persons involved? Protesta nga nito. Pati rin naman si Dustin ay napakunot ng noo. Hindi nga alam ang kanyang ire-react. At sabi nga nito sa kanyang ama, Dad, bakit naman ganun? Sana man lang po tinanong niyo kami. Well, Cassie is a great woman. I like her. Pero hindi naman ata tama na kayo ang magdesisyon para sa amin. Diretsahang sabi na nga rin ni Dustin sa ama at napatingin rin sa ama ni Cassie. Nakita nga rin niya si Cassie na napapailing na nga lamang. At nang ibaling nga ni Dustin ang tingin sa kaibigang si Jigo, nakatungo lang ito at hindi makita ang reaksyon ng kaibigan. Nagsalita naman ngayon ang ama ni Dustin at sabi nga nito, Well anak, kailangan namin gawin ito. Because of what? Tanong nga ni Cassie. Because kailangang mag-merge ng companies natin. And alam naman natin na kayong dalawa ang magmamana ng posisyon sa kumpanya. Kaya kailangan kayo rin ang magkatuwang sa buhay. That's absurd. Hindi po tama na reason yan. That's not a valid reason for me. Sabi nga ng spoiled brat at palaban na si Cassie. Sabi naman ng ama ni Jigo, Pasensya na kayo ha, pero ito kasing si Jigo gustong mag-manage ng sarili niyang business. You know, yung restaurant niya. Kaya I believe hindi siya masyadong makakatulong regarding sa businesses ng kumpare ko. Kaya napagdesisyonan namin na, oo nga, mukhang mas bagay nga si Dustin at si Cassie na ipakasal sa isa't isa. Sabi nga rin ng ama ni Jigo. Napatayo na nga lamang si Jigo at nag-walk out. Ganon din naman ang ginawa nila Cassie at Dustin. Ngayon nga ay nasa coffee shop na nga lamang ang tatlo at halos nagsasalitan nga sa pagbuntong hininga. Nakakapagod talaga ang kanilang buhay. Iwan ba nila? Kung bakit hindi sila makapagdesisyon sa kanilang mga sarili. Nang biglang may maisip nga na plano si Cassie. Kayong dalawa, tulungan niyo na lang kaya ako na tumakas sa sitwasyon kong to. Napakunot noon naman si Jigo at tanong nga niya kay Cassie, Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, makakatakas pa tayo? Sumang-ayon din naman si Dustin. Oo naman. Well, ewan ko sa inyong dalawa. Pero may naisip akong plano para sa sarili ko. Ano naman yun? Tanong ni Dustin. Di aalis ako. Gusto kong pumunta ng ibang bansa. Gusto kong pumunta ng France. Doon na lang ako. Sasabihin ko kunwari na mag-aaral muna ako. Pero ang totoo, gusto kong matakasan ng sitwasyon kong to. Hanggang sa wala pa nga akong naiisip na solusyon. Diba, plano pa lang naman nila ang pagpapakasal sa amin ni Dustin? Iisip muna ako ng pwedeng maging plano para hindi matuloy yun. Dire-diretsong sabi nga ng babae.
Ano namang magiging involvement namin dyan? Usisa naman ni Jigo. Tulungan niyo ako na ipaalam sa dad ko na kailangan ko mag-aral sa France. Ano? Natatawang sagot nga ni Dustin. Sa tingin mo ba, makikinig siya sa amin? Sagot naman ni Cassie. Kung samahan niyo na nga lang kaya akong dalawang pumunta doon. Tapos, magbabakasyon lang pala kayong dalawa doon at iwan niyo na nga ako doon. Mag-e-enroll ako sa siguro sa isang short course. Tapos sabihin niyo na hindi niyo na ako kasama pagbalik. Nahihibang ka na ba? Tanong nga ni Dustin sa babae. Diretsang sagot naman ni Cassie. Oo, nahihibang na talaga ako dahil mababaliw na ako sa pagiging controlling ng parents natin. Kaya please, tulungan niyo na ako. Kahit magbakasyon lang kayo doon, mga ilang araw o kaya 1 week. Tapos bumalik na kayo dito. At bumalik na kayo sa kanya-kanya yung mga gawain. Promise, babalik din naman ako ng Pilipinas kapag nakaisip na nga ako ng pwede kong gawin para pigilan yung kasal na sinasabi ni Dad. Suhestyon nga ni Cassie. At mabuti na nga lamang na isakutuparan naman nila ang planong yun. Ang paalam nila sa kani-kanilang mga dad ay magbabakasyon nga lamang sila. Pero ang totoo, ang dalawang lalaki na nga lamang ang uuwi. Makalipas nga ang 1 buwan, nakapunta na nga rin sila sa wakas, sa France. Doon nga muna na malagi ang 3 magkakaibigan. At doon nga, mas naging close pa ang 3 at lalong-lalo na nga si Jigo at si Cassie. Isang araw nga, you know what? We should escape for a while. Nang walang makulit na Dustin. Napatawa na nga lamang si Cassie at sabi nito, oo nga Dustin is pain in the ass. Kaya naman lumabas nga ang dalawa na silang dalawa lang. At habang nag-i-stroll nga sila, biglang tanong nga ni Jigo kay Cassie, do you like him? Nagtatakang tanong naman ni Cassie. Si Dustin? Well, eventually, mukhang ikakasal naman kayong dalawa. Napatungo nga ito at tila may naramdaman nga si Cassie na kirot sa kanyang puso. At sagot nga lang nito, well, for now, I can say na hindi naman siyang mahirap magustuhan. It's just that I'm not ready. Sabi nga nito na mas lalong ikinalungkot ng puso ni Jigo. So ibig sabihin kapag ready na siya, ay pwede naman niyang magustuhan o pakasalan si Dustin. Pero paano na siya? Paano na ang pag-ibig na matagal na nga niyang itinatago para kay Cassie? Paano na yung sapatos na matagal na niyang hindi na ibalik dito? Akala pa naman niya, mala Cinderella na nga ang kwento nila. Hindi pala, dahil mukhang extra nga lang siya sa kwentong pag-iibigan nila Cassie at Dustin. Nasa harapan nga ngayon sila Cassie at Jigo ng Eiffel Tower na animoy magkasintahan na seryosong nag-uusap. Nagulat na nga lamang si Cassie nang biglang halikan nga nitong si Jigo ito sa kanyang mga labi, marahan at tila makahulugan. Hindi naman siya tumugon pero ramdam nga niya na nagustuhan ito ng kanyang katawan. Pero nang bumitaw nga si Jigo, napahawak nga si Cassie sa kanyang labi. Bakit mo ginawa yun? Nagtatakang tanong nga niya. Isipin mo na lang, goodbye kiss. Hihintayin kita sa pagbalik mo. Yun nga ang huling sinabi ni Jigo sa kanya na nag-iwan pa rin ng kalituhan kay Cassie. Magmula nga nang gawin ng lalaki ang halik na yun, hindi na nga nito nakalimutan pa si Jigo. Pero mukhang ang puso nga niya ang hindi na nga niya napigil pang mahulog. Makalipas nga ang ilang araw, bumalik na nga lamang sila Dustin at Jigo ng Pilipinas. Inexplain nga ng mga ito na nakahanap nga doon ng trabaho si Cassie at habang nagtatrabaho ay mag-aaral daw muna ito ng tungkol sa isang short business course. Wala na ngang nagawa ang ama ni Cassie. Galit na galit ito pero hindi naman niya mapabalik ng Pilipinas ang anak. Naging abala nga sa kani-kanilang buhay ang 3. Samantalang sina Dustin at Jigo naman ay nanatiling
Matalik na magkaibigan at may kontak pa rin sa isa't isa. At heto na nga, palaging nasa restaurant nga ni Jigo si Dustin. Hanggang sa nangyari na nga ang sakuna nang may isang babae nga raw na nakasagi ng sasakyan ni Dustin at nanggagalaiti nga ito nang dahil sa nangyari. Nang minsan nga na naglalakad nga sa isang kalye si Jigo, nakita nga niya na may isang babaeng nagtitinda ng lumpia. Ang naalala nga niya dito ay si Cassie dahil alam niyang paborito ng babae ang lumpiang gulay. Napabili tuloy siya. Hanggang sa nagustuhan nga niya ito at ibinigay nga niya ang calling card sa babaeng nagngangalang si Cindy. At hindi nga nito alam na ito pala ang tinutukoy ni Dustin na nakabangga ng kaniyang vintage car. Fast forward, naging cook na nga ng lumpia itong si Cindy sa restaurant ni Jigo. Pero lingid sa kaalaman ni Jigo, may mga mata palang nagmamatsyag sa kanya. Paano ba naman kasi? Lily, nagawa mo ba yung pinapagawa ko? Sabi nga ni Cassie sa kabilang linya at pagkukwento naman ng kanyang personal investigator. Yes ma'am. Opo, nakikita ko po ang ginagawa ni Sir Jigo. Mukha nga pong may isang babaeng napapalapit sa kanya eh. At base sa pagre-research ko, ang pangalan niya Cindy. Hindi siya mayaman. Mahirap lang ang pamilya nila kasi katunayan nga, siya ang breadwinner ng pamilya. Sa pamamagitan nga ng pagtitinda ng lumpiang gulay. Wala naman yung panama sa'yo eh. Sabi pa nga ng personal investigator. Tila, napasigaw naman itong si Cassie. Lumabas na naman tuloy ang pagiging spoiled brat niya. That girl? Sabi nga nito. At inipit pa nga ang Coke and cans sa kanyang kamao. Parang gusto nga niyang umuwi bigla nang dahil sa mga sinasabi ng kanyang personal investigator. Paano ba naman kasi? Hindi mawala-wala sa isipan niya si Jigo. Tapos ngayon, bigla-bigla niyang malalaman na may babaeng dumating sa buhay nito na mukhang nagpapasaya nga kay Jigo. Lumipas nga ang mga araw at nagpatuloy nga lang sa pag-iimbestiga itong si Cassie. At nalaman nga niya ang mga nangyayari, pati na rin ang koneksyon ni Dustin sa kanilang dalawa. At sa susunod nga na buwan ay napagpasyahan nga niyang kailangan na nga niyang umuwi hanggang sa nalaman na nga rin niya na kinuha nga nakatulong ni Dustin ng babae. Pero hindi niya pa rin malaman sa kung anong kadahilanan. Kailangan ko na talagang umuwi. Hindi ko na alam nangyayari sa Pilipinas. Sabi nga ni Cassie sa kanyang sarili. Pero napag-alaman nga niya na mukhang may tinatago ngang nararamdaman itong si Dustin para sa babaeng iyon. Pero hindi nito sigurado kung sino ba talaga ang gusto ng babaeng nagngangalang si Cindy. Kung si Jigo ba? Na lagi niyang kakwentuhan habang nagkakatawanan nga sila? O si Dustin? Napalihim ngang sinusulyapan ng dalawa habang masaya sila Jigo at Cindy. Kaya nga naisip nitong si Cassie na kailangan nga niyang gumawa ng aksyon para nga ma-realize nitong si Dustin na gusto nga niya ang babaeng yun. Nang sa gayon ay hindi na nga siya magkaroon ng kaagaw pa kay Jigo. At nangyari na nga ang mga nangyari. Umuwi na nga ito ng Pilipinas. At nagkunwari nga siyang may gusto kay Dustin. Nagkunwari siyang inaapi niya si Cindy para nga makuha ang atensyon ni Dustin, pero ang totoo, si Jigo talaga ang gusto niyang makuha. Samantalang si Jigo naman ay litong-lito sa mga nangyayari. Sobrang saya niya nang muling umuwi ng Pilipinas itong si Cassie. Pero hindi niya maintindihan kung bakit pag-uwi nito ay si Dustin na nga ang ginugulo nito at kay Dustin nga siya nag-e-effort. At parang ito ang gusto niyang makuha ngayon. Naisip nga lang niya, siguro napapayag na siya ni Tito na maipakasal kay Dustin. That's life. Napabuntong hininga na nga lamang si Jigo, pero sa totoo lang ay sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Tila hindi nga niya kayang ipaubaya ang kauna-unahang babae na nakabingwit ng kanyang puso. Nagsasalita nga siya habang hawak-hawak ang isang heels
na matagal na sana niyang gustong ibigay kay Cassie pero hindi naman niya magawa-gawa. Para bang laging nagkakaroon ng hadlang sa kanilang pag-iibigan. Yun ay kung may pag-ibig nga ba talaga sa kanya si Cassie. Sobrang gulong-gulo na nga si Jigo. Pero sabi nga nila, sa buhay, everything will eventually fall into place. At yun nga ang nangyari. Dahil isang araw nga, nalaman nga nila Dustin at Cassie na si Cindy pala ang nawawalang kapatid ni Cassie. Sobrang saya ni Cassie. Pakiramdam niya ay napakaswerte nga niya dahil muli niyang matagpuan ang kanyang kapatid. Hanggang sa, eto na nga, nagkaaminan na nga rin sila Dustin at Cindy. At mukhang sila na nga lamang ni Jigo ang hindi maamin ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Hanggang nga isang gabi, napagpasyahan nga ni Cassie na sumama sa kanyang mga kaibigan na sina Faye na matagal na nga niyang hindi nakakasama sa bar kung saan nga sila gumimik dati. Nagkakasiyaan nga ang lahat. Napapaindak nga si Cassie sa napakagandang musika. Hanggang sa may isang pamilyar siyang nakita. Jigo? Anong ginagawa niya dito? Ay nako Cassie, imposibleng nandito yun. Bising-busy nga yun sa trabaho eh. Bakit palagi mo siyang hinahanap? Hindi naman siya nag-a-approach sa'yo. Kausap nga nito ang kanyang sarili. Nang biglang nakita nga niyang papalapit ng papalapit ang lalaking tinatawag nga niyang Jigo. At dito nga niya na-realize na si Jigo nga yun at may hawak nga na isang paper bag. Nagtaka siya nang malapit na nga sila sa isa't isa. Jigo? Anong ginagawa mo dito? At sabi nga ni Jigo, well, I believe it's about time na tayo naman ang maging masaya. Okay na ang lahat, kina Cindy at Dustin at sa mga magulang natin. Nahanap mo na rin ang kapatid mo at masaya ako para sa'yo. Naisip ko lang dati na hindi siguro ako dapat makisabay, na kailangan mong sulitin yung samahan niyo ng kapatid mo. Masaya ako na si Cindy pala ang kapatid mo. Pero baka pwede na nating ituloy yung naudlot nating pag-iibigan? Napakunot noong nga si Cassie at sabi nga nito, pag-iibigan? Sigurado ka bang meron tayo nun? Pagpapakipot nga niya. Napatawa naman ng bahagya si Jigo. Cassie, huwag mo nang itago pa. Nalaman ko na yung mga pinaggagawa mo nung nasa Paris ka. Alam kong nagpapaimbestiga ka. Bakit? Nagselos ka ba sa amin ng kapatid mo? Nakakalokong sabi nga nito na ikinakunot noo tuloy ng babae. Ang feeling mo ah. Pero totoo nga na nagpa-investigate nga siya at hindi na nga niya maitatago yun. At sabi na nga nito, sige na nga, oo na. Nagpa-investigate ako. Paano naman kasi? Hindi ka kasi maalis sa isip ko eh. Simula nung umalis ka doon. Simula nung halikan mo ko. Simula nung sinabi mo na hihintayin mo ko. Akala ko nga hindi mo na ako nahintay eh. Akala ko gusto mo na si Cindy. Napatawa naman ng bahagya si Jigo at sabi nga niya, ano ka ba? Hindi mo ba alam na una pa lang kitang nakilala na gustuhan na kita? At magmula nun, never na akong tumingin sa iba pang babae. Yung sa amin ni Cindy, I'm just doing it for business. At na-realize ko na masaya pala siyang maging kaibigan. Pero never akong nahulog sa iba. It's just you. Ikaw lang ang laman nito. Sabay turo nga ni Jigo sa kanyang puso. Hindi na nga napigilan pa ng babae at niyakap na nga niya ang lalaki. Nang magbitaw nga sila sa isa't isa, hinalikan nga ni Jigo ang noo ni Cassie. Pababa ng pababa sa ilong hanggang sa pababa sa kanyang labi. Naghalikan nga sila na parang sobrang miss na miss ang isa't isa. Siguro naman, it's about time na pagbigyan naman nila ang kanilang mga puso na maging masaya. Nagulat nga si Cassie nang biglang lumuhod sa kanyang lalaki at inilabas nga nito ang laman ng paper bag na hawak niya. Ito pala ang heels na naiwan nga niya sa kotse nito nung unang gabing nagkakilala sila. Isinuot nga niya ang heels na yun sa paa ng babae.
Tumayo nga ng matuwid si Jigo, sabay tanong sa babae ng mata sa mata. Will you be my girlfriend, my Cinderella? Tumango-tango naman itong si Cassie at muli nga silang nagkahalikan. Hindi nila alam na nandoon din pala sa bar na yon sina Cindy at Dustin. Gumimik din pala sila. Napapalakpak na nga lamang ang dalawa nang makita nga ang malateleserye na pag-aaminan nila Cassie at Jigo. At doon nga nila napagdesisyonan na paano kaya kung magkaroon na nga lang sila someday ng double wedding. At nangyari nga iyon, makalipas ang 1 taon. Ikinasal nga rin sina Cassie at Jigo. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang love story na nag-umpisa sa kasinungalingan ay magiging totohanan pala. Makalipas nga ang 6 na buwan, sa wakas, nabuntis na nga rin itong si Cassie. Binigyan na nga rin sila ng isang anghel na baby boy. Ngayon nga ay nasa bahay sila ng kanilang mga magulang. Naglalaro ang anak nila Cassie, Cindy, Jigo at Dustin. Samantalang ang 4 naman ay masayang nagkukwentuhan. Samantala, nagbago na nga rin ang mga ugali ng dad nila Dustin, Cindy, Cassie at Jigo. Napagtanto nga nila na dapat hindi nga nila kuhanin ang sariling buhay ng mga anak at dapat silang magdesisyon sa kanilang mga buhay at hindi ang kanilang mga ama. Nagbago nga ang ama nila Cindy at Cassie magmula nga nang mahanap nito si Cindy at napagtanto ang mga kamalian niyang desisyon na inihingi naman ito agad ng sorry sa mga anak. At dito na nga nagtatapos ang backstory nila Cassie at Jigo. Mala Cinderella story din pala ang kanilang pag-iibigan. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng ating full stories at shoutout po sa mga sumusunod. Roslyn Aguilar, Vanessa Bocahan, Edita Ganigan, Rex Roy, Presbyteros Rose, Jane Rosario, Erlinda Chong, Consejo Nicolas, Janice Morante, Rex Roy, Emma Ruth Peniro, Joyce Serquinia, Margarita Orbania, Christy Andevera, Rhea Baril, Allen Gilon, Jose Balunsat, Norma Kodoy, Jane, Takay Linda Fabon, Andrea Tarok, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories. Thanks for listening!